Just the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide its face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone, oh, lest to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. So, awit. So, Lord, ganito po, Jesus loves even you. Song number 32 po, take two. Ready, sing. I am so glad that our Father in heaven tells of His love in the book He has given. Wonderful things in the Bible I see. This is the dearest that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Though I forget Him and wander away, still He will love me wherever I stray. Back to His still loving arms would I flee, when I remember that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Oh, if there's only one song I can sing, when in His beauty I see the great King, He shall my song in eternity be. Oh, what a wonder that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves
Diyos na kapila at makapangyarihan sa lahat, sa aming Diyos na soberano, hindi po sa hapon at salamat sa iyo, Panginoon, at kami pinituloy po sa lugar nito upang ikaw po'y aming sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Salamatan po sa lahat po ng mga kapatihan mo sa amin po at umabot po ng mga sano at mga. Salamat po, Panginoon, sa isang lingkong pag-iwan sa amin. Salamat po sa aming mga kahalingan po, wala kami ayos na. Salamat po sa mga kapatid po sa aming kailangan po. Salamat po, Panginoon, at kami pinili mo po bago po tinatag sa iyo. Salamat po sa pag-ibig na ipinadama sa amin po kung kami nakakaligit po sa iyo, Panginoon. Salamat po at kami nakasumpong lamang po ng biyaya po mula po sa iyo. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga kagandahan mo sa amin po at sa lahat po ng mga kabutihan mo sa amin. Salamat po ng Panginoon ng kapalawan po sa lahat po ng mga kasalanan po at sa lahat po ng mga kapatunan po. Kaya paramisin, ginawa po kami sa lahat po ng mga sala po upang sa ating pong ito'y dapat po kami, Panginoon, ng masamba po sa iyo. Hindi po ang pagkawan. Nasa mga salitan po ng mga ayat, naway po kami ng salat po, naway nanaba po kami ng banal na Espiritu po, kung sa amin nagtuturo po at nagpapaalala po sa mga bagay po. Kaya din po sa lingkod po na pinagkaroon sa amin, naway po sa sinunawa po siya ng karunungan at mula po sa iyo at naway walang lamang mataas po sa aming kalagitnaan, hindi ito lamang po, Panginoon, kung sa mabigyan po ng kapulit po ng kayo. Kunin po namin, Panginoon, na pagkalain nawa at gawaran ng basbas ang bawat kasabot, pagkatala ng pihan ng hiling at pinadalangin ng mga salamat sa matang sa kamalan po ng Panginoong Sus. Amen. Magandang hapon po. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 86. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusted in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Verse 5, For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, and attend to the voice of my supplications. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Verse 10, For thou art great, and doest wondrous things. Thou art God alone. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. I will praise thee, O Lord God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore. For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul, and have not set thee before them. But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. O turn unto me, and have mercy unto me. Give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid. Last verse. Show me a token for good, that they which hate me may see it, and be ashamed, because thou, Lord, hast helped me and comforted me. Salamat po sa ating nabasa, pagpalain po sa salita ng Panginoon.
Amen. Sa pong awit. Song number 358 po. The Church That Jesus Loves. Jesus. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing. 358 po. 358. Okay po. Ready? Sing. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Oh, she's very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. In my heart I believe, and know most surely she has stood on God's word from her youth, ever holding the scripture securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often his right that has failed. With God's banner of love floating over her, evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Last stanza po. Oh, how bright is her future up in heaven, when our Lord calls His church to His side. Oh, great honor to her shall be given, as she stands His beloved and His bride. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Dito pala marami. Wala. Yan, pag marami. Pag-plan kami naglalagay doon eh. Hindi na kada linggo. Dahil lalagay sa nagpipicture ba na kami dito eh. Yan, pa ko na han. Okay, magandang hapon po mga kapatid.
Tayo po yung mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Tayo po dati, ang ating pong topic ay about sa family po, kaya lang inumpisan po natin sa marriage couple. And then, pinag-aralan po natin nung kabilang linggo, yung about yung responsibility o yung duty ng husband at saka yung duty ng wife. Then sumunod po natin pag-aaral, yun namang God's original design in marriage. So yun po yung ating sinundan. Then ngayon po, about naman po sa, siyempre kapag mag-asawa, dumating na po yung time na binigyan sila ng Panginoon ng supling, ng mga anak, offspring. So magkakameron naman po ng kung paano i-manage ng parents ang kanyang mga anak. Ganun din naman kung paano naman mag-obey ang mga anak sa kanilang mga parents. At ang magiging basihan po natin lagi, mga kapatid, ang salita po ng Panginoon. Ayan po, pag-aaralan natin about sa family na po ito na kumbaga binigyan na sila ng Panginoon ng mga anak. So dito po sa atin sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, atin pong buklatin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 4. Kung yun pong nakita na, ang sabi po dito sa verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. May promise na gano'n. And ye fathers, sa mga parents naman po, especially the father, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture of and admonition of the Lord. So, ito po yung ating text na gagamitin. Bagamat susuportahan po natin ang ibang mga supporting text. Tayo po munang manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po, Ama, sa hapong ito. At kami po ay narito. Iningatan niyo po kami, Ama, sa daan. Makarating sa lugar na to upang kami po ay sama-sama na mag-aral ng inyong mga salita. Sumamba sa inyo, magpuri, Panginoon, at manalangin, Panginoon. Ganun din po sa pagbasa ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. At naway kami po inyong gabayan sa aming araling pag-aaralan, ang responsibility po and accountability po ng parents sa kanyang mga anak, at ganoon din po ang mga anak, ang obedience niya sa kanilang mga magulang. Dalayan po namin, pataloban niyo po kami, Ama, ng wisdom, ma-deliver po, Panginoon, ihayag ang inyong mga salita na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tamang pangunawa. Bigyan niyo po kami, Ama, ng wisdom. Ang lahat pong ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So ito po yung accountability ng Ito pong sa Ephesians chapter 1, ang tinutukoy po ditong children, mga kapatid, ay member. Ito po yung sinulat kasi, mga kapatid, sa member ng church ng Efeso. At ang sinulatan ay, ito po, binaybay po dito ang mga sinulatan. Dito po sa verse 1 ay yung children muna, na sila po ay gumalang, magpasakop. Sabi po rito sa mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. So yan po yung tagubilin sa mga anak. At ito pong mga anak na tinutukoy dito, yung salita pong children came from the Greek word teknon, ang ibig po sabihin offspring. Anumang edad, ayan po ay tumutukoy sa anak. Katulad po ng 12 anak ni Israel, pwedeng tumukoy dun sa edad na, pwedeng tumukoy dun sa during their adolescence stage, pwedeng tumukoy naman from infancy to childhood. So, walang pinupuntriya diyan. Pero yung salitang yun. Pero dito po sa ating sa context po ay member po ng church itong sinasabihan, na nakikinig din po o bumabasa ng mga sulat din po, na kasi subject din po dito yung mga children na sumunod sa kanilang mga magulang. So may accountability po rin, may pananagutan din po, may duty rin po ang mga anak sa kanilang mga magulang, sapagkat ito po ay naka-address para din sa mga children na member ng church. Yung salita pong dito sa verse 1 na children, obey your parents, ang galing po yan sa salitang hupokaw, na ang ibig sabihin ay to hear or listen attentively with the purpose of to conform to a command of authority. So yun po yung sulat na to ay mag-obey po sila sa Panginoon, sa kanilang mga magulang. Siyempre
sumusunod ka sa magulang, ginagalang mo sila, inuubay mo sila, sumusunod ka sa Panginoon kasi utos po ito ng Panginoon. So, kinakailangan listen attentively. Tapos with a purpose. Ano yung purpose? Ano yung layunin? To conform. Ito command para sundin yung command ng authority ng parents. So, may authority po ang parents sa kanilang mga anak. Kaya po, kailangan sundin sila. Then, ang sumunod po dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, tama po yan, mabuti po yan. Then, sa verse 2 po, honor thy father and thy mother. So, honor, to value your parents. Pagpahalagahan mo naman sila, igalang. Yan po ang ibig sabihin niyang honor. Pagpahalagahan mo, igalang ang mga magulang. Sapagkat sila po ang ibinigay na mga laga sa iyo ng Panginoon. Siya yung nag-train sa iyo mula sa pagkabata. Siya yung umaruga sa iyo. So, kailangan naman nating balikan sila sa ganyang mga bagay. Tumanaw naman tayo sa kanila. At ang sabi po rito, pag ginawa natin to, honor thy father and thy mother, kapag ginalang mo yung ama at ina, which is the first commandment with promise, yun po yung nasa Exodus chapter 20, may promise po yan na maganda po ang promise niyan, that it may be well with thee, that thou mayest live long on the earth. So yun po yung maganda rito, with the promise of long life dito po sa lupang ito. At itong command na to ay nasa Exodus chapter, pinagkuhanan nito Exodus chapter 20 verse 12. And then ganun din po sa Proverbs chapter 3. Tingnan po natin sa Proverbs chapter 3. Old Testament po tayo. Sitas po tayo ng talata sa Old Testament. Sa Proverbs chapter 3 verse 1, ang sabi po dito, my son, forget not my law. So yun ang susundin mo, yung law ng iyong ama. But let thine heart keep my commandments. For length of days, ito rin yung pangako. Kapag pag sumunod yung mga children, for length of days and long life and peace shall they add to thee. So ang promise po pala doon sa mga anak na mag-uubay sa magulang at gagalang sa magulang, igagalang ang kanilang magulang, pagpapahalagahan ng kanilang mga magulang. Ang sabi po rito ay kanina long life, hindi lang po pala yon. For length of days and long life and peace. So may peace shall they add to thee. Ayan po yung nakita nating pangako dito. Hindi lang po long life ang pangakong yan. Tingnan po natin sa chapter 1 ng Proverbs. Sabi po rito sa verse 8 ng chapter 1, my son, hear, kaya ang ibig sabihin ng obey, to hear the instruction. My son, hear the instruction of thy father. So pakinggan mo, dinggin mo yung panuto, yung instruction ng iyong ama, and forsake not the law of thy mother. So pareho yung father mo at saka yung mother mo, pareho mo silang i-obey, pareho mo silang susunodin, at pareho mo silang igagalang. Yan po yung maliwanag dito sa verse 8. And then sa verse 9, for they shall be, yung law ng father at saka ng mother, for they shall be an ornament of grace kapag sinunod mo unto thy head. So ornament of grace po yan. Alam mo, yung parang putong. And chains about thy neck. Ayan. So napakahalaga po na ang mga anak ay sumusunod sa kanilang mga magulang. At yan po ay may promise po na binibigay ang Bible. Tingnan po natin dito sa Proverbs na rin po, chapter 2 verse 1. My son, if thou wilt receive my words, sa pakikinig sa magulang, and hide my commandments with thee, ingatan mo ang mga utos, tatanggapin mo o tataglayin mo ang aking mga utos, so that thou incline thine ear unto wisdom. So kapag ka po pala tayo nakikinig sa ating mga magulang, na mga higit sa lahat yung mga parents natin na Christian, kaya mapalad po yung mga anak na ang inyong mga magulang ay mga mananampalataya na. At meron na po magtuturo sa inyo, may mag-guide na sa inyo, may magti-train up na po sa inyo mula sa inyong pagkabata. Ang sabi po rito sa verse 2, so that thou incline ear unto wisdom and apply thine heart to understanding, sa pakikinig. Yan ang matututuhan mo sa iyong magulang. Yet, if thou criest after knowledge, and kasi pagka ang magulang po ay mananampalataya, pag yan ay nagturo, word of God po ang tinuturo niya, instructions sa kanilang mga anak. Diyan po sila tinitrain.
At ang sabi po rito, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, kayo mga anak ha, hanapin nyo. Sabi rito sa kung inyo nga hanapin siya na parang pilak, alin yung kautusan, yung instruction ng Panginoon, yung wisdom na at knowledge na nanggagaling sa salita ng Panginoon, na ibinibigay, na itinuturo ng inyong mga magulang. Sabi, if thou seekest as silver, itinulad siya sa silver na mahalagang bagay, and searches for her as for hid treasures, then thou shalt understand the fear of the Lord. Doon ka magkakameron ng understanding sa pagkatakot sa Panginoon. And find the knowledge of God. So malalaman mo, matutuklasan mo ang knowledge of God. So may promise po yung pagsunod sa ating mga magulang na nakaunawa ng salita ng Panginoon. Yan po ay long life, peace, tapos magkakameron ka ng fear of the Lord. Kasi mahirap po sa isang tao yung walang takot sa Diyos. Wala pong pagpapalayang spiritual. At sa Old Testament nga po, pati material pagpapalayan, blessing, long life. Kita niyo po, yung peace, understanding, ibibigay sa iyo, na wisdom, tama si Brad, and the fear of the Lord. Kapag natutuhan mo yan. Kasi yung parents mo na nagtuturo sa iyo, na nagdi-devotion sa iyo, sa family nyo, kasama ang iyong mother, diyan ka matututo ng pagkatakot sa Panginoon. Kapag walang takot sa Panginoon ang mga anak, ay lalaki silang matigas ang ulo at walang peace ang mga anak, wala ring peace ang mga magulang. Kahihiyan po yan sa magulang. Isa pa po dito sa Proverbs chapter tingnan po natin sa Proverbs 4 verse 10. Sabi po rito, Hear, O my son, and receive my sayings. Ito, sayings naman. Dinggin mo, O anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Long life pa rin po ang tinutukoy dito. And then sabi po rito, aking itinuro, sa verse 11 po ng Proverbs chapter 4, aking itinuro ka sa daan ng karunungan, aking pinapatnubayan ka sa landas ng katuwiran. Napakapalad po ninyong mga anak kapag ang inyong mga magulang ay natuturuan kayo ng daan ng karunungan, daan ito ng Panginoon, daan ng karunungan, at pinapatnubayan ka sa landas ng katuwiran. Kaya hindi ka basta-basta mamumove kapag ito ay nasa iyo. Kapag nakinig ka sa magulang mo at sumunod, gumalang. Tapos sa verse 12, sabi rito, pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. So, yan walang pagkatisod. Kasi dumadaan ka at tumatakbo ka sa tamang payo ng magulang. At yung payo ng magulang, daan ng Panginoon. Salita ng Panginoon na nagbibigay ng liwanag sa mga anak. Ayan po ang doon. Kaya children, obey your parents in the Lord. For this is right, sabi sa Ephesians, yung binasa natin kanina, balik tayo sa Ephesians chapter 6 verse 1. Obey your parents in the Lord. For this is right. Pag sinabing right, galing sa Greek word na dikaios, nang ibig sabihin ay holy, yung right. Holy, just, and righteous. Yan po yung impartial, fair. Yan po yung mga words na connected doon sa salitang right. This is right. Yung alin? Yung pagsunod po sa mga magulang. Ayan po yung unang bungad ni Apostol Pablo sa kanyang letter na ibinigay agad niya kung ano yung responsibility ng mga anak sa kanilang mga magulang. At sa nakikita ko dito, itong mga anak na to, na sinulatan ni Paul, itong children na to, nasa mga gulang na nakakaunawa na po sila. Nakakaunawa na po sila. Dahil member sila ng Church ng Panginoon at nasa tamang At sa time na yun, sa nakikita ko rito, may mga magulang na doon na nagkaedad sa church, tapos ang mga anak nila, na isama nila, malamang na train nila ng bata pa hanggang sa maging member din. Then may utos si Paul sa kanila. So nakita po natin yung responsibility ng mga bata, ng mga anak. At yan po ay kahit sa most tayo po mamaya, pumunta tayo doon sa responsibility natin mga magulang.
yan po ay magsisimula sa pagiging musmus nila. Yung pagtuturo, pagtitrain natin mga magulang. So, nakita natin yung mga kapatid, yung mga anak ay meron din silang accountability sa kanilang mga magulang. Na sila ay gumalang. Pero mo sa mother mo na lang ilang buwan kang dinala niyan sa sinapupunan. Tapos hindi ka naman ipinanganak lang na nakatikwatro. Mahirap ang tapos pinag-labor ka, pinuyat mo rin sila, iyong amatin na, and then ito na yung time. Tama ang Bible, talagang tama ang wala kang masasabi na talagang timbang na timbang po ang salita ng Panginoon. Napakatuwid, walang kaliko-liko ang salita ng Panginoon. Guruin niyo. Naipayo ni Paulio sa mga kabataan ng iglesia. And then, yun po yung una nating point na sa mga kabataan, sikapin niyo po na masunod ang inyong mga magulang. Doon sa mga nakakaunawa na po dito sa preaching ko, kaya ng yung tainga nila ay attentive na at meron na silang sa kanilang age ay kaya na nilang makaunawa. Siyempre biyaya ng Panginoon yan. Sundin niyo po ang inyong mga parents. Wala po diyan kayong sabit. Hindi po kayo mapapahamak yan kapag sinunod niyo ang inyong mga parents in the Lord. Yung nasa Panginoon, yung nasa gabay ng Panginoon. Gagabayan po niyan kayo sa payo ng Panginoon. So yun, mga kapatid na sinasabi rito children. Kasi sa church naman, di ba dito, sigurado rito merong anak na member na ng church at merong ina na member na rin ng church. Hindi siguro mawawala sa inyo kahit isa, dalawa, gano'n. So at yung mga kabataan na yan na hinuhubog pa ng magulang, sinasama-sama sa church. So darating din ang time kung kalooban ng Panginoon, makakasama rin natin yan. Kung God's willing, kung yet ay nakatalaga sa kaligtasan at nakatalagang maging member ng kanyang iglesia. Ngayon, pupunta naman po tayo doon sa pangalawang point natin, yung father's accountability to his children. Ito na po yung medyo, dito tayo haba. Bagamat paminsan-minsan, babalikan natin yung accountability ng children sa kanyang magulang. Pero ito, father's accountability or parents' accountability, both father and mother, sa kanilang mga anak. Dito balikan po natin yung Ephesians chapter 6, verse 4, ayan. Kasi yung from verse 1 to 3, children And then, dito sa 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up into the nurture and admonition of the Lord. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila. So, tuturuan nyo ayon sa saway at aral ng Panginoon. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, kapag Christian ang inyong mga magulang, ang command at yung wisdom at yung knowledge na ituturo niya sa inyo ay galing sa Panginoon. Ayan sabi rito, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan po yung duty ng parents sa kanilang bring them up, sabi po sa verse 1, to bring them up, to train, katulad yung sa Proverbs 22:6 po ba yung train up a child in the way that he should go, and when he is old, he shall not depart from it, sabi ng Proverbs. So tama po yun. Kapag na-train ang mga bata sa nurture of the Lord, ayan, to rear up to maturity, that is to cherish or train. Ayan, ito pala, ang supporting verse ko, tama po yun. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So yun po, Proverbs 22 verse 6 po yan. Yun yung supporting. Then, ito po sa verse 4 pa rin po, ang nakalagay dito ay and ye fathers, especially tayo mga fathers, provoke not your children to wrath. Huwag mo silang ipamungkahi sa galit. At sabi rito, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So tuturuan pa rin, bring them up kanina in the nurture and admonition of the Lord. So yun yung salita pong nurture. Ang pinanggalingan po sa Greek, mahirap lang banggitin, ay paideia. Parang di ba pag pupunta kayo sa doktor, pediatrician,
pediatric, di ba tumutukoy sa mga bata po ba yan? Yung mga ano, yan parang sa Greek nga nanggagaling yung mga malalalim na salita sa ano eh. So, pedia, ang ibig sabihin po noon ay ino-nurture mo siya doon. Ang ibig po sabihin ay tutorage, that is education or training. At yung tutorage na gagawin mo sa iyong mga anak at training ay dapat ay salita po ng Panginoon. Aral po ng Panginoon ang gagamitin niyo. Pati yung admonition. Pag sinabing admonition, mild rebuke or warning. Wawarningan mo sila, bibigyan mo sila ng instruction na parang training. Ayan, tututukan. Talagang ang mga anak ay kailangang tutukan sa pagtuturo, lalo't nasa yung mga musmus pa. Kumbaga, kahit kasi may pulis na sila sa heart, pag tinutukan mo ng turo yan, matututo yan sa awa ng Panginoon. Awa at habag ng Panginoon, matututo rin yan. And someday, hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Panginoon, baka tawagin din ng Panginoon. Kaya may habag ang Panginoon sa ating mga anak. So pag sinabing tutorage, tutok ang pagtuturo yan. Talagang matinding pagtuturo yan. Di ba yung mga bata sa school, pinapapasok natin, pag hindi sila masyadong matuto, sabihin na natin hindi sila masyadong attentive sa kanilang mga teacher, mabababa ang grades, ano ba ginagawa natin? Kumukuha tayo ng mga tutor at nagkakameron ng tutorial class sa bahay. Para matutukan sila at higit na may paunawa sa kanila at maturuan sila at matuto sila. Sa secular yon ay how much more sa spiritual, sa salita ng Panginoon. Ganun po ang mga parents tumututok sa pagtuturo sa kanila mga anak. Yun po ang ibig sabihin ng nurture or pedia. Pedia, hindi po yung pedia na sa drugs, yung pedia, para mabilis pedia, hindi pedia. Pedia, tutorage po yun, or educational training. So yun po yung, bakit mga kapatid kailangan nating turuan ng ating mga anak sa nurture and admonition of the Lord habang bata pa. Kasi nga yung salita po doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 na children, malawak po yun. From infancy hanggang sa mag-old sila. Ang ibig po sabihin kasi noon, offspring yung anak regardless kung anong edad. Dito kasi sa church nakikita natin, malalaki na to, nakakaunawa na kasi natuturuan na sila nito. And then bakit kinakailangan sila habang bata pa, habang musmus pa ma-train na natin ang ating mga magulang. Doon nagsisimula yan Ito po, because it is command po ito ng ating Panginoon. Command yan Wala tayong pa-question doon. Command Train, sabi ng Proverbs, train up a child. Pautos po yun Command yun ng Panginoon in the way that he should go. Para pagtanda, hindi mo sakit sa ulo yan. Yun ang parang ibig sabihin nun. And when he is old, he will not depart from it. Kasi pag hindi mo naturuan yan, yan pa ang sakit sa ulo natin, mga batang yan. Kasi utos yan ng Panginoon na mag-train tayo ng ating mga anak. At kapag alam na natin, kung madyan ng Panginoon, hindi mo ginawa, sin is the transgression of the law. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 4. Tinatransgress mo, binibreak mo yung utos ng Panginoon. Kapag hindi ka nagturo sa iyong mga anak. At alam mo namang dapat kang magturo sa iyong mga anak, alam mong lalaki siyang hindi maganda kapag hindi mo siya naturuan ng lakad ng Panginoon, ng daan ng Panginoon, mananagot ka sa Panginoon. Kasi once lang isang bagay, alam mong tama, sabi ng Bible, hindi mo ginawa, ito ay kasalanan. Sabi rito sa James 4:17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, hindi mo tinirinig ng iyong anak, pero alam mo nung magpabuti yon, to him it is a sin. Kasalanan po kapag tinatransgress po natin ang salita ng mga Panginoon. Kaya tayo mga father, tayo mga parents. Another reason why we should bring them up in the nurture of the Lord, habang bata pa, habang busmus pa, because the wicked are estranged. Sa 58 verse 3 ng Psalms, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born. Speaking lies. Kaya dapat tumaturuan yan habang bata pa. Kasi ang sabi rito, kahit bata yan meron niyang minanang kasalanan meron silang inherited yung Adam sin Bagamat pagbata, innocent yan. Kaya lang, pag hindi mo na-train yan, pagdating ng
Malaking problema yan. They go astray as soon as they were born speaking lies. Kaya dapat doon masuppress mo agad. Yung ganon. Maturuan agad ang bata. Anak, masamang magsinungaling ha. Anak, masamang makipag-away. Unti-unti ang pagtuturo. Hanggang sa ma-rear up mo siya. Hanggang sa ma-nurture mo siya, magiging mature. Dire-diretso patuturo. Hanggang yan nasa poder mo. Ikaw ang at hanggang sa lumaki na yan, at pag naturuan mo doon sa musmos na edad, hanggang sa from infant to childhood, and then from childhood to adolescent, and then sa sunod na adult na, pag yan ay adult na at hindi mo naturuan, matigas na yung hutukin, matigas na yung hubugin. Mahihirapan ka na dyan, kapatid. Kaya tayo mga parents, habang bata pa yan. Kaya dapat maagapan habang bata pa, kasi pag gumulang na yan, siyempre mahirap ng mahutok o mahubog. Yung salitang hutok, yung isang para mapasunod mo ang isang punong kahoy doon sa direction na gusto mo. Kung gusto mong hindi siya patas ng patas, mahirap akyatin pag namunga, hutukin mo yan, talian mo yan. Tapos ang niyan, huhutok yan. Habang bata pa yung puno. Kasi pag matanda na yan, pag malaki pa yan sa drum, wag mo naman kung mahutok natin po yan. So ganun po yan. Habang bata pa, yan po ang Bible eh. Hindi po sumasala ang Bible kahit sa science eh. Akma po yan. Ang science pa lang umaakma dito. So yun po ang problema. Kapag hindi nahutok agad habang bata pa, magkakaedad siya. At yan po ay pananagutan natin mga parents. Especially tayo mga fathers. Pananagutan po natin yan. Habang nasa poder natin, kasi marami po ako nababasa na mawawala lang yung accountability ng magulang sa kanyang anak. Siyempre, pagka siya ay wala na sa kanyang authority, wala na sa kanyang poder. Kasi di ba pagka ikinakasal, yung authority ng parents, di ba hinihingi mo yung kamay ng babae sa parents? At tulad ko, nung ako po yung example ko lang po, misa-misa lang naman, nung ako'y mag-asawa kami, yung misis ko, di siyempre yung authority ng parents niya mawawala na sa kanya, nasa ako na yung head of the family. Sabi ng parents ng misis ko, "Bay, Melchor, bahala ka na dyan sa anak ko." Ako naman ay, opo. Siyempre. Sinusuyo. Hindi, joke. Dapat ganun talaga. Nasa authority mo ng babae. So yun, yung termination of authority from the parents, kapag ka ikaw yan, kapag ka ikaw yung mag-aasawa na, yan po yung nakita kong biblikal na biblikal. Pero habang nasa parents, kaya nga kailangan mo siyang hubugin habang bata pa, kasi hanggat nasa poder mo yan, pag yan ay adult na, sakit na yan sa ulo mo pag hindi mo na-train sa kabataan. Ikaw na ang pahihirapan yan. Ano ka na dyan? Ayun po yung sinasabi, kaya napaka ganda po na matrain po sila. Another reason, na dahil sila ay meron silang wicked heart, as soon as they be born, nag-speaking lies, sabi po sa yung Psalms 58:3, ito pang another reason kung bakit natin sila dapat in-nurture sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Proverbs 22 verse 15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. So yung foolishness daw, mga kapatid, ay nakabound sa puso ng child. Ginamit po ito child. Opo. Ginamit po yan. So yung foolishness na yan, na nakabound, mahirap po siyang alisin maliban dun sa rod of correction. Pag sinabi pong bound, ang ibig kong sabihin niya, nakatay o nakabind. Yan po yung dyan. So, ibig sabihin, yung foolishness na yan, yung kasamaan ng isang tao, yung pala ay kaya nga, pagkapanganak na lang at matuto pa lang magsalita, nagsasalita na po sila ng kasinungalingan. Saan galing yun? Sa puso. Sa kanyang puso. Na, sabi rito ay, yung foolishness is bound, sabi po rito ay, foolishness is bound in the heart of a child. Nakabound po siya. Ibig sabihin nakatay. Nakakita na po kayo ng cable tie. So nakatay po. Mahirap pong matanggal yun. O kaya naka-wind or naka-bind. Nakatali or naka-wind.
So siguro pag nakakita kayo ng ng motor winding, di po ba pag naka-wind yun, ang hirap nung tanggalin. So ganun po yung foolishness na nasa heart ng bata. Ang hirap tanggalin. And then, maririmove mo lang yun, sabi rito, but the rod of correction shall drive it far from you. Habang bata, patuloy pangaralan at merong tinatawag na pagpalo, rod of correction. Hindi rod na para to kill your son. Yung iba kasi sa iba, kung mamalo ng bata, ano naman, sa ulo, kung saan-saan. Sabi ko rito, rod of correction, dun sa part ng katawan na magtatanda siya. At hindi raw siya mamamatay pag doon mo siya pinalo. Withhold not correction from the child. Huwag mong i-withhold, huwag mong i-atras ang iyong pamalo sa yung correction ang pamalo sa iyong anak. Para hindi po siya mapariwara. And then dito sa Proverbs, tingnan po natin sa Proverbs chapter 29, Proverbs 29 verse 15. 29:15. Ang sabi po dito, the rod of reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. So kailangan po nating bigyan siya ng rod of reproof na nagbibigay ng wisdom sa isang bata. Alin, yung salita ng Panginoon. Pero kapag ka ang isang bata, ito parents, makinig po tayo mga parents, especially yung mga men, mga tatay. Kapag pag winidhold nyo yan, kasi magbibigay ng wisdom yan sa bata eh. Pero pag sabi dito, but a child left to himself bringeth his mother's shame. Kapag pinabayaan mong bata na lumaki na hindi mo tinitrain, hindi mo siya ninonurture sa admonition of the Lord, magdadala siya ng kahihiyan sa kanyang ina. Bakit? Nasa puder mo pa eh. Kasi mahihiwalay lang yun sa yung puder kapag yan ay nag-asawa na. Kaya ayan hanggat nasa iyo, di po ba pagka ang isang kabataan, halimbawa nasa tamang gulang na, hindi pa nag-aasawa, di ba pag yan inaparambol, di ba sakit sa ulo ng kanyang, nag-hysterical ang asawa, especially yung mga mother. Lalo na pag nasaksak ang anak mo o nakasaksak ang anak mo, nabugbog ang anak mo, o gumawa ng kalokohan ng ating mga anak. Hindi po ba kahiya-hiya pa ang kanyang ina. So, ayan, sabi rito, the rod of reproof give wisdom. Pag hindi mo in-apply yan sa iyong anak, yung training na yan, but a child left to himself, pinabayaan mo siya, hindi mo siya tinuruan, pinalaki mo ang kanyang ulo, yan, bringeth his mother to shame. Kaya sabi rito sa Proverbs 29:17, tingnan din natin. Correct thy son, itama mo, ituwid mo ang iyong anak, sawayin mo ang iyong anak, and he shall give the rest. Kapag kaya ni bata pa, hanggang sa paglaki niya, nasubaybayan mo, naturuan mo yan, na i-correct mo siya, o nasaway mo siya sa kanyang mga kamalian, kasi nakabound sa puso niya, yung nakawind sa puso niya, ang foolishness, kapag yan ay nasaway mo, yung mag-rod of correction, yun na magdadrive sa kanya. At kapag ginawa mo yung tungkulin bilang magulang sa iyong anak, and he shall give the rest, sabi sa verse 17, bibigyan ka naman niya ng kapahingahan. He shall give delight unto thy soul. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ng iyong kaluluwa. Pag ginawa mo ang part mo. Pag ginawa ng parents, yung kanilang duty sa kanilang mga anak. Sino ba yung mga biblical example natin na maayos ang pagpapalaki sa kanilang mga anak? Una, si Abraham, ang magandang makita natin dyan. Tingnan po natin. Kasi po si Abraham nagturo po sa kanyang mga anak. Dito po sa Genesis chapter 22. Genesis 22 verse 1. Ayan. Ito po kasi ang istorya po nito nung si Abraham ay sinubok po si Abraham. Sabi po sa verse 1, and it came to pass after these things, sa chapter 22 po, Genesis chapter 22, verse 1, and it came to pass after these things that God tempted Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold,
Here am I am, sabi ni Abraham. And then sa verse 2, and he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest. So, kunin mo ngayon ang iyong anak, yung iyong bugtong na anak, walang iba kundi si Isaac, na iyong minamahal pa naman ni ito, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. So, tama po. Ayan po yung ano. Yan yung pagsunod po ni Abraham. At Alitsabe, sa verse, mga bandang huli na po. Tuloy po natin. Sa verse 10. Yan po natin, mga kapatid. Verse 9, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order. So inilatag na po yung mga panggatong, and laid him on the altar upon the wood. So inilatag na rin doon inilagay na rin doon yung kanyang anak. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. So gagawin na. So nakita po natin dito yung pagsunod ni Abraham sa Diyos, at si Isaac ay walang palad. Talagang inobey niya ang kanyang tatay. Inobey niya. And then, ang sabi rito, sa verse 11, and the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here am I. And he said, lay not thine hand upon the lad. Huwag mong gawin niya sa bata. Neither do thou anything unto him. For now, I know that thou fearest God. Nakita na ng Diyos kasi yun ang sinusubok niya kay Abraham kung may takot si Abraham. For now, I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold, behind him a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for burnt offering instead of his son. Makita po natin yung pagsunod ni Abraham sa Diyos. Inihahandog po yung kanyang anak na, ito po yung isang istorya na kung saan sinubok si Abraham. Yung katapatan niya sa Diyos, and then narito makikita natin dito yung pagsunod, yung pagpapatianod sa kalooban ng kanyang ama ni Isaac. Sumunod siya ihahandog Masakit sa ama. Pagka talagang hindi mo mahal ang Diyos, pag hindi malalim ang pagkakilala mo sa Diyos, wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo kayang gawin. Kasi kaya makikita niyo bakit sumunod po ng gano'n na lamang si Isaac kay Abraham. Kasi si Abraham po, may sinasabi po dito sa Genesis, nagtuturo po siya. Tinuruan po niya ang kanyang mga anak. Sabi po rin sa Genesis chapter 18, dapat rin yung una kong babasahin, hindi ko agad nakita. Sabi po rito, 18 verse 17 to 19. Ang sabi rito, and the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do? Yung gagawin niya sa Sodom at Gomorrah. Seeing that Abraham shall surely come a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Tapos sa verse 19, sabi ng Panginoon, for I know him, that he will command his children and his household after him, and they, yung kanyang children, and they shall keep the way of the Lord. Isa na dito si Isaac, kaya pumayag si Isaac, ihahandog siya. To do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. So nakita natin mga kapatid, malinaw po na si Abraham po ay nag-train up a child dun sa daan na dapat nakaraan ng kanilang anak. At ang unang nasampulan dito, kung gaano ka-obedient sa kanyang tatay ay yung bata. Si Isaac na kahit siya na yung ihahandog igagatong na nga siya. Hindi man lang siya pumalag. Kaya alam namang yun pinaglalagay ng handog yung gano'n. And then nung ini-stretch na ni Abraham ang kanyang kamay, sinansala na siya ng anghel ng Panginoon. So doon nakita na yung puso ni Abraham may takot sa Diyos. Handa niyang sundin
kahit pa mawalan siya ng isang bugtong na anak. Kahit yung kaisa-isa niyang minamahal na anak ni Isaac ay i-offer niya. So may similarity doon sa Panginoong Kristo at sa Father, na hindi pinagkait po ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na ibinigay para pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga tayo natubos dahil doon sa itong natuloy na handog ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya po yung inihandog para sa kapatawaran nating mga kasalanan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan sa Hebrew 9:22, kung hindi ako nagkakamali, pwede niyo pong tingnan na without shedding of blood, there is no remission of sins. Kung walang pagbububo ng dugo, ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. Walang katubusan tayo sa ating mga kasalanan. At gayon din po sinasabi sa ang dugo ng Panginoong Kristo ay precious. Yan po ay napakahalaga sa 1 Peter 1 verse 8 hanggang 18 to 19. Precious blood na tayo tinubos hindi ng mga bagay na nasisira, kundi ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Na yung pala naka-ordain na bago pa natatagang sanglibutan. So, yan po at ang nakikita natin talagang walang kapalya-palya at walang kapaltos-paltos at walang kadungis-dungis ng makikita tayo na kung paano sumunod, kinis na kinis, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Siya po yung nakasunod sa kanyang Father ng perfect obedience. Siya ang great example pagdating sa anak na nag-obey sa kanyang father. At hindi rin nakaranas ng sakit ng ulo nung magkatawang tao siya, yung kanyang magulang sa pagkakatawang tao. Si Mary. At si Joseph. Hindi rin po sila siguro kung tayo lang inasa panahon ngayon at kapitbahay ka ng mag-asawang iyon at nandun ang Panginoong Kristo mula sa pagkabata hanggang sa paglaki, walang kasalanan dyan walang paglaban. Hindi man lang yan nagsinungaling, ni hindi man lamang yan nanagot sa kanyang magulang, ni hindi man lang yan nagdabog pag inuutusan ni Joseph. Kasi alwagi si Joseph, carpenter. So kanya ng Panginoon hanggang sa paglaki ng ating Panginoon. Pero hindi ganun ang ating mga anak, mga kapatid. Kaya ang accountability natin, magturo po tayo. Dahil nakabound sa heart ng ating anak yung foolishness. At kaya ito si Abraham nagturo Kaya okay naman si Isaac. At ito pa po ang isa, di ba? Si Isaac walang kapalag-palag nung siya ihandog. At ganun din naman yun si Abraham. Hindi rin siya nang hinayang. Wala akong makikita rito panghihinayang ni Abraham sa kanyang anak. O yung lalabagin niya ang Diyos, yung Panginoon, isa-isang anak ko yun Baka naman po pwedeng wag na. Wala ka makikita ganun. So ganun sumunod si Abraham po sa Panginoon. Isa pa po dito, nung malaki na, nasa tamang gulang na, around 40 years old na po si Isaac. Makikita natin dito yung tuloy pa rin po yung pagtuturo, tuloy pa rin yung pagsaklaw ng magulang sa kanyang anak. Yung authority niya. 40 years old na po dito si Isaac, hindi pa nag-aasawa. Doon pa lang po siya mag-aasawa kasi si Abraham po ay matanda na. At ang bilin ni Abraham sa kanyang punong lingkod ay siya ang hahanap ng mapapangasawa niya. Ito po ang istorya po niyan dito ay tingnan niyo po yung authority ng parents hangga't hindi pa naikakasal, hangga't hindi pa nag-aasawa ang anak, nasa iyong poder pa yan, nasa iyong under your authority pa rin po yan. Kaya pag yan po ay hindi nasugpo, sakit yan sa ulo. Kapag yung foolishness na hindi na-drive ng correction, ng rod of correction, sakit sa ulo. Pero ito po, tingnan niyo po dito. Dapat kasi habang tayo nasa poder ng ating mga magulang, alam po natin, ng mga anak natin, na sila ay, ang authority nila ay nasa kanilang mga parents pa rin. At dapat alam din ng parents yan, na hindi ang mga anak ang meron ng authority kung nagtatrabaho na ng maganda, sila na yung sasaklaw sa inyo. Mali po yun. Hindi siya naturuan ng salita ng Panginoon. Pagka ganun. Sabi po rito sa Genesis chapter 24, maging sa pag-aasawa, 40 years old na po rito, according to Genesis chapter 25 verse 20, 40 years old na po
nung mapangasawa ni Isaac si Rebecca. Pero dito po tayo sa Genesis chapter 24. Genesis chapter 24 verse 1. Sabi po rito, yan, tingnan niyo po, may authority pa rin si Abraham, kahit 40 years old na si Isaac. Sabi rito, and Abraham was old, matanda na siya, and well stricken in age. And the Lord had blessed Abraham in all things. And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, yung namamahala sa kanyang sa kanyang house, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. So, wag mong ikukuha ang aking anak na si Isaac po, tinutukoy dito ni Abraham, doon sa kanyang lingkod, servant niya, eldest servant, wag niya ikukuha ng mapapangasawa doon sa mga Canaanite na nandun sa kanilang lugar. Tapos sabi rito sa verse 4, but thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. Tingnan niyo po, si Isaac, wala pa rin ditong kalayaan ha. Hindi na terminate ang kanyang ang rights and authority of his father Abraham kahit ganitong edad pa si Isaac. Ayan, no? But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. Yun ang command. Nanaig ang command na yan ni Abraham. At hindi rin tumutol. Palibasa ngayon natuto si Isaac sa nurture of the Lord. Na si Abraham ay nagturo doon sa chapter 18. Natuto po itong kanyang anak. At hanggang sa pagtanda, dala niya yung pagsunod, yung obedient sa kanyang tatay. Yan na po yung sinasabing pero kung hindi naturuan, sakit sa ulo. Tulad nung anak ni Jacob na iba, nung hindi pa mananampalataya yung iba, di ba? Sila yung gumawa ng masama kay Joseph. Pero godly parents. Pero bakit may mga lumabas na gustong patayin si Joseph, mga kapatid? Hindi po kasi lahat sa pagtuturo na nakakaunawa natin. May lumalabas pa rin masama. Tulad yung si Esau, si Jacob. Diba? And then, dito po, tingnan nyo po dito sa 24, verse 63, Genesis chapter 24. Dito rin po sa chapter na to, tingnan po natin yung istorya. Likdang lang po tayo ng konti. Anong malaki pala? Likdang ng malaki. Kasi 24:1-4 ang binasa ko. Nasa 63 po tayo. 63. Sabi po rito, tinikipid ko nga kaya medyo na. Ito. And Isaac went out to meditate in the field. Ito yung tagpong nakuha na yung sumama na si Rebecca doon sa eldest servant ni Abraham. Papunta na sa kanilang lugar. And Isaac went out to meditate in the field. At the eventide, magmi-meditate po siya. Sa Tagalog, at lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon. At kanyang itiningin ang kanyang mga mata at kanyang nakita, at narito may dumarating na mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebecca yung paparating ang kanyang mga ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Isaac ay bumaba sa kamelyo. At sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala doon sa pumunta sa kanya doon sa bahay ng kanyang ama, sino yaong taong naglalakad sa parang na sumalubong sa atin? At sinabi ng alilang katiwala, iyaon ang aking Panginoon. At kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. At isinalaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala niya, sa verse 67, at dinala siya ni Isaac, si Rebecca, sa tolda ni Sarah na kanyang ina, at ipinagsama si Rebecca, at naging kanyang asawa, at kanya naman sinisinta, at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. So, nakita po natin dito na tinanggap na maluwag ni Isaac si Rebecca bilang mapapangasawa dahil sa pagsunod niya sa kanyang tatay. Sa edad na 40 dito sa Genesis, sa kabilang
chapter, Genesis 25 verse 20. Ayan po ang ano, ayan po yung istorya niyan. Na kapag ka naturuan ng anak, ay hindi siya sagabal, hindi siya problema, hindi siya balakid sa magulang. Sabi nga ay katuwaan sa puso ng magulang. Hindi kahihiyan sa kanyang ina ang idudulot ng isang naturuan. Si Ruth at saka si Naomi. Si Ruth po ang humanap o nagmungkahi kung nang mapapangasawa ni Ruth ay walang iba kundi ang kanyang si Naomi. Ano bang tawag po doon? Mother-in-law pa po eh. Mother-in-law ba ang tawag doon? Hindi. Iba pa. Mother-in-law, yun yung kanyang mother-in-law. Yung asawa ng kanyang asawang namatay. Ina ng kanyang asawang namatay, ni Melon. So yan. Di ba ang nag-arrange ng marriage ni Ruth? Walang iba, sa chapter 3, nutusan na siya eh. Binigyan na siya ng instruction ni Naomi para kay Boaz. Diba? Nangyari ang kasalan sa chapter 4, yung sa gates, at may mga elder doon. At doon pinronounce yung pagiging mag-asawa nila. Actually, hindi naman si Boaz ang first in line eh. Mayroong mas nearest kin kaysa kay Boaz eh. Pero si Boaz ang hindi tumanggi yung isa eh. May mga may istorya diyan na pag tumatanggi, hinuhubaran ng pangyapak at dinuduran. Sa Deuteronomy ko nabasa yun eh. Hindi ako nagkakamali, 25. And then at nagiging kadustaan sa lalaki. Ang tawag sa kanya ay ang lalaking hinubaran ng pangyapak. Yan ang magiging alias niya. So nakita natin yung bakit si Naomi, si Ruth sumunod sa kanyang mother-in-law. Huwag mo sabihin wala pa sa tamang edad si Ruth. At isa pa, hindi niya talaga yung tunay na ina. Moabite si Ruth. Ang tunay niyang ina ay mga Moabites. Pero sumunod si Ruth. So ganun. Nakasama niya si Naomi. Ang Diyos ni Naomi sa chapter 1, kung mababasa niyo yung Ruth, ang iyong Diyos ang magiging Diyos ko. Ang iyong bayan ang magiging bayan ko. Kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay. Ang ganda ng anong tawag doon? Yung confession ni Ruth. Naturuan. Nakasama ang mga Israelita. Naturuan at na-train din si Ruth ng kanyang ng mother-in-law. Yan po ang makikita natin na kapag tayong mga magulang, inaman or ama, kasi patay na rito si Elimelech eh. Ang pwede magturo na lang kay Ruth sa daan ng Panginoon ay walang iba kundi si Naomi, si Noemi, sa Tagalog Noemi. So yan po makikita natin dito na parents, inurture po natin ang ating mga anak sa pagkatakot sa Panginoon, sa takot sa Panginoon. Maturuan natin ang kautusan ng Panginoon, yung mga palatuntunan ng Panginoon. Maituro po natin sa ating mga anak. Yan po ay sabi po ay yan po ay magdudulot ng maganda sa kinabukasan both ng parents at saka ng kanilang mga anak. Higit sa lahat ay siyempre yung kaluluwa ang ating unang isinasaalang-alang din mga kapatid, yung kaluluwa. Meron po tayong konting istorya na hindi ko lang alam kung mababasa natin lahat ito. Minsan po, ko na rin po ito rito, napag-aralan na rin po natin dito, na may napakagandang example ng obedience sa kanilang parents. Ito, kaya sabi ko sa inyo, lalaro tayo eh. Children's accountability to their parents, then father accountability, yung duty ng... Ngayon ito, punta naman tayo dun sa sons of Jonadab. Sa Jeremiah chapter 35, tingnan po natin dito. Ito po ay istorya ng mga anak ni Jonadab. Ang kanila pong naanak naman ni Rechab. Ito po ay makikita natin yung pagsulpot po ng pangalang Jonadab, hindi po Jonadab ang pangalan niyang una eh. Sa 2 Kings chapter 10 verse 15 at saka 23. Ang pangalan niya po doon ay Jehonadab. Pero dito po nangyari po kasi yun, siguro mga nasa 600, nilista ba ako rito?
680 to 890 to 850 BC, yung panahon ng 2 Kings chapter 10 verse 15 at saka 23. Tapos itong Jeremiah chapter 35 na ito na yung mga anak, tinetest na yung mga anak ni Jonadab na mga Rechabite, tinetest na po sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Ito po ay makalipas sa almost ang mahigit na 200 taon. Naturuan po ni Jonadab ang kanyang mga anak, patay na si Jonadab, wala na, pero patuloy pa rin inuubay ng mga anak ni Jonadab na anak ni Rechab iyong mga payo, yung mga utos na kanilang magulang. Napakagandang halimbawa po nito na para bagang yung obedience ng mga anak ay may succession. May succession, tingnan po natin. Jeremiah chapter 35. Dapat po ganyan ang mga anak eh. Basta tama at godly ang magulang. Umpisan po natin sa verse 1. Sabi po rito, the word which came unto Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim. Si Jehoiakim po ang hari dito. The son of Josiah, king of Judah, saying, go unto the house of the Rechabites and speak unto them. Doon na sa mga descendant. And bring them into the house of the Lord. Dalhin nyo sila sa house of the Lord, sa Old Testament, into one of the chambers, doon sa isang kwarto o silid, and give them wine to drink. So, ang umutos, dalhin sila doon sa templo, doon sa house of the Lord, doon sa isang chambers, at bigyan sila ng alak at bigyan mo sila ng alak na may inom. Ayan. Then, sa verse 3, then I took Jaasaniah, the son of Jeremiah, the son of Bisaniah, and his brethren and all his sons, and the whole house of Rechabites. Dinalan lahat doon yung whole house of Rechabites. Siguro malaking templo yun. Malaking house of the Lord. Kasi nagkasya sila. And I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Hanan, the son of Igdalia, a man of God, which was by the chamber of the princess, which was above the chamber of Messiah, the son of Shallum, the keeper of the door. And I set before the sons of the house of Rechabites pots full of wine. So isinet ni Jeremiah doon sa mga anak ni Rechabites, na anak ni Jonadab na anak ni Rechabites, yung mga pots full of wine. Sa Tagalog po at aking inilagay sa harap ng mga anak ng sambayan ng mga Rechabita, ang mga mangkok na puno ng alak at ang mga saro at aking sinabi sa kanila, magsiinom kayo ng alak. So pinaiinom po ng alak yung mga anak ni Jonadab o yung mga Rechabites. Tingnan po natin yung susunod mangyayari. So, hinayinan ng alak at pinaiinom po sila doon sa loob ng chambers of the house of the Lord. Ito ang sabi ng mga anak ni Jonadab. And they said, we will drink no wine. Hindi kami inom ng alak, sabi. Pero sino ba ang nag-utos po nito na painumin ng alak? Ang Diyos po, ang Panginoon. At ang inutusan po ay propeta ng Panginoon, walang iba kundi si Jeremiah. At ang inutusan, ito pong mga anak ni Rechabites. And then, ang sabi po dito, verse 6, and they said, yung mga anak ni Rechabites, we will drink no wine, for Jonadab the son of Rechab, our fathers, commanded us, saying, ye shall drink no wine, neither ye, nor your sons forever. Yun po pala ang utos ng kanilang ama. Na sabi rito, huwag kayong magsisiinom ng alak, maging kayo o ang inyong mga anak man, magpakailanman. Yan ang utos ng kanilang father, na si Jonadab. Neither, bukod sa alak, huwag din gagawin. Neither shall ye build house, nor sow seed, hindi sila pwedeng mag-plantation, nor plant vineyards, nor have any, but all your days shall dwell in tents, that ye may live many days in the land where ye be strangers. So, bakit sila magpapatuloy at mananatili dun sa land na kung saan sila strangers? Kasi true obedient to their father Jonadab. Kasi sabi ng Bible, hindi pwedeng ma-break yung salita ng Panginoon na kapag iginalang mo, inobey mo ang iyong magulang sa 6:1 ng Efeso hanggang 6:3 at
in-honor mo sila, may promise ang Panginoon. Mananatili ka sa lupain, long life. So yun po yung nakita natin. Hindi sila kaya sila mga tent dweller po ang mga yan. Parang kumbaga sa ating panahon ng nomadic person, yung sila walang sariling permanenteng tahanan. Nabubuhay lang sila parang nung naglalakbay ang Israel from Egypt to Canaan, mga tent dweller po. At ito pong mga panahong ito, ang mga Israelita po at mga Juda, sila po ay nakatira sa loob ng Jerusalem ng time na to. Pero itong mga Rechabites na to, nakatira po sila outside at namumuhay sila ng simpleng pamumuhay. At yun pong simpleng pamumuhay na yun, huwag iinom ng alak, sa mga tent lang kayo titira, hindi kayo pwede mag-build ng mga building ng mga houses, at hindi kayo pwedeng maging farm, yung mga magpa-farm ka ng mga vineyards, utos po ng kanilang ama, at tinutupad nila yan napakahabang panahon na. Kasi nung sumulpot po ang salitang Jehonadab, yung pangalan Jehonadab, 2 beses, sa 2 Kings chapter 10, 10, basta 2 verse po yun, yung sinay ko kanina, tama, 2 Kings chapter 10, verse 15 at saka 23, yun po yung panahon na ang nagahari si Jehu. At mahigit na po 200 taon ang nakalilipas, pero ganun pa rin po ang puso ng mga anak ni Jonadab. Mayroon pa rin silang dala pa rin nila yung commandment ng kanilang, hindi sila nagdi-decline, hindi sila nag-bend away sa utos ng kanilang, hindi nila binibreak yung utos ng kanilang mga magulang. Tuloy po natin verse 8, kasi kaya tumigil ako ng pagbasa. More on kwento. Medyo ang tingin ko po naggaglasi, ano ba tawag doon, yung nagwibiri-biri, hindi ko alam kung high blood ako. So, sabi rito sa tapos sabi rito parang may tubig din eh. Thus have ye obeyed the voice of Jonadab the son of Rechab our fathers in all that he had charged us to drink no wine all our days, we, our wives, pati yung kanilang dala nila pagsunod, our sons, nor our daughters, nor to build houses, verse 9, for us to dwell in, neither have we vineyards, nor field, nor seed, but we dwell in tents, sa mga tents lang kami, sa mga tolda lang kami titira, and have obeyed, and done according to all that Jonadab our father commanded us. So yung lagi pa ulit-ulit na that Jonadab our father commanded us. Ganun sila ka-strict sa obedience sa kanilang father na si Jonadab, na matagal nang wala. Ganun po sila. Tapos sabi rito, pumasok lang sila, tumira lang sila doon talaga sa loob ng Jerusalem. Ito ang istorya nung sasakopin na ng Babylonian army ang Israel and Judah. Sabi po rito, but it came to pass when Nebuchadnezzar king of Babylon came up into the land that we said, come and let us go to Jerusalem for fear of the army of Chaldeans, yun po yung mga Babylonian, and for fear of the army of Syrians, so we dwell at Jerusalem. Doon pa lang po sila nagpasimulang tumira sa Jerusalem. Siyempre, pagpasok mo ng Jerusalem, hindi na sa tent yun. Dahil sa takot sa mga Chaldeans at saka Syrians. And then sabi rito, then came the word of the Lord unto Jeremiah saying, thus said the Lord of hosts, the God of Israel, go and tell men of Judah and the inhabitant of Jerusalem, will ye not receive instruction to hearken to my words? Said the Lord, hindi baga kayo magsisitanggap ng turo upang dinggin ang aking mga salita, sabi ng Panginoon, kasi nasa panahon ng pagtalikod ang Israel at ang Judah. Kung paano yung mga Rechabites, mga son of Rechabites or son of Jonadab, kung paano sila sumunod at hindi nag-decline sa utos ng kanilang mga magulang na to drink wine, at maninirahan lang sila sa mga tents, hindi sila pwede magsow ng may binagit ng mga pananim at saka ng vineyards. Hanggang sa panahong ito, sinusunod pa po nila yun. Ganun po ka-obedient ang mga Rechabites. Pero itong Judah, sinusumbatan po sila ng Panginoon. Ang Diyos po ang kanilang ama, pero hindi sila
sumunod. Kaya ginamit po yung obedient ng mga Rechabite dito sa nakakalimot o nagdi-depart sa kautosang mga taga-Juda. So ganun po ginamit. So ginamit pa sila ng Panginoon dahil sa obedient nila sa kanilang mga magulang. Ginawa silang example o pattern o pansumbat, parang ganun din po. Then sabi po rito, the words of Jonadab, the son of Rechab, that he commanded his sons not to drink wine, nor are performed. Pine-perform nila, ginagawa nila. For unto this day, they drink none. Hindi hanggang sa mga oras na araw ng mga to, ay hindi sila umiinom. But obey their father's commandment. Notwithstanding, I have spoken unto you, kayo naman mga Juda, rising up early and speaking, but ye hearken not unto me. Hindi kayo nakikinig sa akin. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga propeta. I have sent also unto you all my prophets, a servant, the prophets, rising up early, and sending them, saying, return ye now, every man from his evil way, and amend your doings, and go not after other gods. Mapagsamba ang Juda sa Israel, sa Diyos-Diyosan to serve them, and ye shall dwell in the land which ye have, which I have given you and to your fathers, but ye have not inclined your ear, nor hearken unto me. So yung katigasan ng puso ng Juda, na ito yung mga Israelita rin po, na na-divide lang, Southern at saka Northern Kingdom, ginamit ng Panginoon yung obedient ng mga Rechabites, sons of Rechabites. Na talagang, biruin nyo, ang inoper, ang hindi nag-compromise ang mga sons of Jonadab hinayinan sila ng propeta ng Panginoon at dinala pa sila sa templo ng Panginoon at ang Diyos ang may utos kay Jeremiah na painumin mo, hayinan mo, hindi sila uminom. Kaya pinuri sila ng Panginoon dito. Kaya sabi rito sa verse 16, because the sons of Jonadab, the sons of Rechab, have performed the commandment of their fathers. Kaya napakahalaga po yung commandment, mga children ng inyong ama, ng mga Kristiyano, which ye have commanded them, but these people had not hearkened unto me. Pinuri, kinumend, na pinerform ng mga ang commandment ng fathers nila, ng mga Rechabites. Pero itong mga people of God, itong Judah, ang sabi rito, but these people had not hearkened unto me. Ay, father din sila ng mga Israelita. Kaya sabi rito, therefore, sa verse 17, thus saith the Lord God of hosts, the God of Israel, behold, I will bring upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem, all the evil that I have pronounced against them. Because I have spoken unto them, bilang ama, but they have not heard, hindi sila nakinig. I have called unto them, but they have not answered. And Jeremiah said unto the house of Rechabites, thus said the Lord of hosts, the God of Israel, because ye have obeyed the commandment of Jonadab, your father, itong commendation, and kept all his precepts, yung mga palatuntunan, and done according unto all that he had commanded you, therefore, thus said the Lord, sabi ni Jeremiah, na sinabi sa kanya ng Panginoon, therefore, thus said the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab, the son of Rechab, shall not want a man to stand before me forever. So, lagi pong may maglilingkod, natatayo sa harap ng Panginoon na mga anak ni Jonadab. So, maganda po, may reward, may magandang promise doon sa masunurin sa magulang. So, nakita po natin, ang pagsunod ng mga Rechabites ay may succession. May pagpapatuloy sa bawat lahi, sa bawat generation nila. Hanggang sa dumating po sa panahong ito ni Jeremiah. After almost 250 or 300 years, or approximate patuloy po sila sumusunod. Nagpapatuloy po sila sa parang charts ng Panginoon, may succession. Succession ng charts, succession yung doctrine, succession yung practices. Ganun po ang mga anak ni Jonadab. So na-train po sila ng kanilang father. At sila po ay, kumbaga sa foolishness na nakabound sa heart ng bata at dinadrive it away ito ng rod of correction. Ang mga Jonadab naman, ang pagkatapos na maalis yung foolishness sa kanilang heart, ang anong nakatay sa kanila, yung commandment, yung obedience sa kanilang father. So napakahalaga po ng sumusunod sa mga magulang. Hindi po natin dapat
gawing katwiran mga kapatid yung yung pag nasa tamang edad ng ating mga anak, pababayaan na lang natin sila o wala na tayong pananagutan sa kanila. May ano po kasi ang Bible na ganito po kasi yan pag naturuan mo ang iyong mga anak, maganda yung magiging kahihinat na sa bandang huli. Kapag hindi mo naturuan, sakit sa ulo yan ng magulang. Kasi parehong may pagkukulang. Unang nagkulang dyan, sino? Yung parents. Yung father. Siya yung unang Kaya, naging kahihiyan naman ng mother. Ng mother, ang kanyang magulang. So, wala pong kumbaga, wag po nating na hanggat nasa poder po natin, kahit na po yan gumawa na ng hindi maganda, maging matyaga po tayo bilang mga magulang. Ipag-pray natin ang ating mga anak. Halimbawa, hindi na natin nasupil, lumaki sila, let's say sabihin na pangaralan mo mula pagkabata, pero may lumabas na parang si Esau, bagamat hindi natin pwedeng, hanggat buhay pang ating anak, hindi natin pwedeng i-compare kay Esau kasi hated na siya ng Panginoon alam na natin hindi siya nakatalaga sa naka-predestined sa salvation si Esau at si Jacob ang kasi hate ng Panginoon siya Ang mga anak natin, patuloy nating kung dumating na sa puntong nakagawa na sila, malalaki na sila, hindi na natin mahutok sila, patuloy pa rin tayong manalangin para sa ating mga anak. Habang nasa poder natin, patuloy pa rin natin silang pangaralan. Malay mo, isang araw, sabi nga, if God per adventure, give them repentance to the acknowledging of the truth. Baka sakaling sila pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi. Then, magpakita po tayo bilang father ng tamang buhay. Pakitahan po natin. Mahirap kasing sumaway at mag-correct ng mga anak kung mali din ang ating ginagawa, mga kapatid. Napakinggan ko po ng isang araw doon sa isang elder natin, sa grupo natin, na paano mong sasaway ng iyong anak na huwag kang maglasing o huwag kang manigarilyo kung ang ama ay naglalasing at naninigarilyo. Sa palagay mo ba, effective ang ating pananalita sa ating anak? Ito pong ating pinag-aaralan ito, mga kapatid, wala po tayong pinagpapatamaang individual sa ating grupo. Ito po ay pwedeng tamaan ako kasi baka po subukin ako dahil ako'y nangangaral about the family. Baka isang araw, wag naman po mangyayari sa family ko naman. Ako naman yung mawawala dito. Hindi po ako exempt. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, na nakakarinig, maging sa live, may pananagutan po kayo sa inyong mga anak at kayong mga anak may pananagutan kayo sa inyong mga magulang. Hindi effective ang pagsaway natin mga magulang kung tayo mga magulang ay hindi maganda yung pattern o yung example na ibinibigay sa ating mga anak. Hindi po. Ngayon, kung sakaling dumating na po yung time na nasaway na natin sila, ginawa natin ang ating part, matigas pa rin ang ulo nila. Halimbawa, member naman po tayo ng church. Ang nakalagay po sa Bible hindi po mananagot. Pagdating po sa dito, po nabasa yun sa ito po, Ezekiel chapter 18. Tingnan po natin, Ezekiel chapter 18. Pero at ginawa mo yung part mo bilang parents. Ginawa po natin ang ating parts. Ezekiel chapter 18. Muna nahihirapan talaga ako nagbibiri-biri. Hindi ko alam kung sa salamin yung pagod ng mata o hindi naman ako nasakit ang ulo. Kasi pag alam ko, pag high blood ako nasakit. Nagano. Ito. Sa verse 3 po. 18 verse 2 to 3. Ang sabi po rito, sa verse 2, What mean ye that ye use this proverb concerning the land of Israel, saying, the fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. So sabi rito, anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikang ito tungkol sa lupain ng Israel, na sinasabi, kinain ng mga magulang ang maasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsipangilo. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikang ito sa Israel. Sabi rito sa verse 4, narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama
Ngayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So yung kasalanan ng magulang, kapag nagkasala ang magulang, hindi pananagutin ang anak. Ganon din naman ang mga anak, kapag sila'y naturuan na, tas lumabag pa rin, hindi naman kasalanan ng... tingnan natin sa verse 18. Talon po tayo. Pero sasakit ang ulo mo bilang magulang. Ito, ang sabi rito, bagamat siyang gumawa. Sabi rito sa 18, as for this, Father, saan ko ba nabasa yung verse 20 po pala. Yan, sabi po rito, the soul that sinneth, ang kaluluwang nagkakasala o ang taong nagkakasala, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Ang kaluluwa ng nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. So, pag ginawa mo na yung part mo, kasi sa Israel, mga kapatid, kapag hindi mo na kayang supilin ang iyong anak, merong batas ang Israel, stone to death ang iyong anak. Ganun po. Yung talagang matigas ang ulo, tingnan po natin. Deuteronomy. Tingnan ko lang po kung hindi ko yata na-ilista, pero tingnan ko lang po sa Deuteronomy 25 or 21. 25 muna po tayo, sa bandang huli. Pag hindi po dito, sa 21. Kung hindi man, basta dito po sa Deuteronomy, hindi ko po malaman kung saan ko na-ilista. Ayan, sabi po rito, dito po sa verse 18, 21:18 po ng Deuteronomy. Wala po sa 25, iba pala yung nandun. Sabi po rito sa 21:18, kung ang isang lalaki ay matigas ang loob at mapaghimagsik na anak na ayaw makinig sa tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina, at bagamat kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, so ginawa yung part, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matatanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang puok doon sa lugar nila. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, parang yun ang government o yun ang magja-judge. Itong aming anak ay matigas na loob at mapaghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing. So nasa tamang edad to, manlalasing na may masamang pamumuhay na Ang sabi rito, at babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamatay. Ang daming babato, lahat ng mga lalaki. Dayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Ayan po so yan yung hindi na kayang supilin ng mga magulang. So batas po yan sa Israel. So nakita po natin na meron din pong maganda na nakita po natin yung mga example ng mga good parents at yung mga mabuting anak. Nakita rin po natin yung obedient na mga katulad ng mga sons of Jonadab. So obedient po sila sa kanilang mga magulang. So dito po may po sa Israel talagang pinapatay po sila. Stone to death po ang parusa sa mga anak na matigas ang ulo. Kaya sa ating mga parents, hindi naman sa atin applicable yung ganun. Ang atin po ay ating patuloy na ipag-pray po, turuan ng ating mga anak. At siguro, ikakat po natin ito rito. Dito naman po ay nakita na natin ang sustansya ng ating pinag-aaralan, kung ano yung responsibilidad ng duty ng father and mother sa kanyang mga anak. At ganun din po naman ang mga anak, ang duty nila sa kanilang mga magulang. At
kami pong nasa katayuan dito, yung kami pong tumatayo dito sa pulpit, nangangaral sa harap nyo, kapag hindi po namin nasupil ang aming mga anak, gaya po ng, basahin niyo po yung Titus chapter 1 verse 6, kapag ang aming po mga anak ay riotous, at saka yung mga unruly, pag sinabing riotous, yung parang yung prodigal son na namuhay na extravagant at nanlulustay at unruly, yung hindi nagpapasakop sa magulang, disobedient to their parents, sa Titus 1:6 po yan, at saka 1 Timothy chapter 3 verse 4, makikita po natin diyan yung children pong yan na dapat masakop ng mga pastor at saka ng mga deacon kapag po sila ay hindi napahinuhod sa kanilang mga magulang na pastor o deacon o preacher, kami po ay madi-disqualified po kami ng Panginoon, ng church. Ang magdi-disqualified po sa amin ay ang church ng Panginoon. At kung nakikita natin na tayo ay nasa ganyang katatayuan, pwede rin naman yung tawag doon, yung kusa kang bababa sa office kapag ano. Pero kayong mga member, kaya nga binasa ko muna yung tatay, hindi niya dadalhin yung kasalanan ng kanyang anak, at yung anak naman hindi dadalhin yung kasalanan ng kanyang tatay. Halimbawa, nakapatay ang tatay ko o ng babae, ako ba mananagot sa Panginoon? Galit nga ako ng bababaeng hindi ko nga gusto yung ganun gawain. Hindi ako mananagot. Provided na ikaw na magulang, tinuruan mo ang iyong anak. Kaya na kung hindi mo tuturuan, ayun ang pananagutan mo sa may pagkukulang ka, pananagutan mo. Kaya siya lumaking ganyan. Ito namang binasa natin binato hanggang sa tinuruan ng magulang Sa Deuteronomy chapter 21, tinuruan to ng magulang. So pwede kami ma-disqualify sa office. Yung ginamit pong salitang children, doon sa 3, 4, or 5 ng 1 Timothy chapter 3 at saka 1:6 ng Titus, na salitang children na unruly, at yung children din na ginamit sa ating pinag-aaralan po, ang nakalagay po dyan ay teknon din po. Teknon, isa po yung Greek word, na hindi po, depende po sa context, kung ang context na pinag-uusapan ay nasa katatayo ang adult na, yung mga anak. So, kasi mahaba ang sakop nun from infant to adolescent or hanggang old. Basta children. Ibig sabihin, offspring mo, kahit, halimbawa ako, 8 years old na ako, ang anak ko senior citizen na rin, maaga ko nag-asawa, halimbawa, pasok pa rin yung sa salitang children ko. At hindi pa nag-aasawa, madi-disqualified ako. So, sa naman, sa mga officer lang. Kami lang po ang tagili doon pag hindi namin So mga kapatid, sabi po ng Bible, children, obey your parents in the Lord. Honor thy father and thy mother. Tapos sabi ito yung commandment with the promise at long life, peace. So, yan po. Tapos kayo naman tsaka this is right, sabi po ng Bible. Kayo naman mga parents, tayo po mga parents, meron po tayong responsibilidad na ayusin ang ating mga anak. Para hindi sila maging maging sakit sa ulo. Ayan po yung utos ng Panginoon. So nakita po natin mga kapatid, ang father or parents and children relationship and accountability. So, tayo pong manalangin mga kapatid at pangunahan po tayo, brother po sa ating pong pagtatapos. Salamat sa Panginoon sa araw na ibigay sa amin. Salamat na pinasa ang ibigay sa mga magulang, ibigay sa anak, sumalit sa tayo. Sumalit sa mga magulang ko, at sumalit sa magulang mo na, ituro sa tayo ng anak. Ibigay ako sa Espiritu. Salamat na sa mga anak ng babae, at sa mga magulang kami, at sa mga
Salamat po Panginoon sa biyaya at awa ng aming kalagay sa amin. Pagkasa ng Diyos sa amin. At pag-unawa sa mga dito ng Espiritu at ang pagkakan ng aming Diyos sa amin. Salamat po Panginoon sa araw dito. Sa pagkakalagay sa amin. Kaya pa, panalangin ko sa pamumuhay, panalangin ko sa gabay, awa, kasi sa buhay, napanalangin kami ng wisdom, nagmumula sa panalangin ko, kaya gabay ang kami, panalangin ko, patawarin ko kami sa mga ulang, kabangan ng mga kasama, panalangin ko sa mga kapatid, sa mga mahal sa buhay, sa mga sakit, kahit ang ng kalakasan, ang kalikasan ng mga ang pinapanalang, ang pinapanalang at pinapanalang alis ang pagkakas. Mula sa ina ng Panginoon, ang kalikasan. Salamat po sa salamat po, salamat po. Dito sa amin, sa office, sa pulis, ang kalikasan. Kaya namin sa ito, ang sa ito, reaction sa ito kanina, nakakandang namin ang pagkakas ng kapatid. Salamat po sa mga mga salamat po. Salamat din. Salamat po sa inyo Ama sa kanyang pangalan ng Panginoon at ng Jesus. Amen.